Out of balance ako. Magandang gabi sa lahat mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sabi nga dito sa ating aralin, dito sa 8. Sa 8 nga ba? Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, darapat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So makikita natin, nung tayo hindi pa tinatawag ng Panginoon, sabi nga, yung ating mga lakad ay puro ukol dun sa laman. Sabi dun sa Isaiah 55, sabi sa 55:1, o sa 2 na lang, anot kayo nang nagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa na hindi nakakabusog, inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti, at malulugod kayo sa katabaan. No? So makita natin, nung tawagin tayo ng Panginoon, doon lang talaga tayo nakakain ng tunay na pagkain. Sabi nga, nakapagbibigay buhay sa tao. Ngayon yung buhay na yun, sabi nga, hindi pa natin nakikita. Pero sabi nga, yun yung layunin ng ating pananampalataya. Yung pagkaligtas na hindi pa natin nakikita. Pero sabi nga, mapalad daw yung sumampalataya na hindi nakita. No? Kaysa dun sa sumampalataya, tapos dahil nakita niya, tapos hindi naman gumawa. No? Pero sa atin, sabi nga, dahil sumampalataya tayo, doon yung binabasa natin, di ba? Hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila naman nagsisampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita. So, maging ang ating Panginoong Kristo, bago siya mamatay, ipinanalangin na lahat yung magsisisampalataya doon sa salita ng mga apostol. At makikita natin, may mga gawa kasi na sabi nga, ang dulot nito ay kamatayan. Katulad yung paghahanap buhay, hindi masama yon. Pero nagiging masama lang yan kapag nahadlangan ka na todo, hindi ka na naka-attend sa mga dapat attendan mo. Yung kayamanan, hindi rin masama. Pero kung mas binibigyan mo ng panahon, hindi napapabayaan mo yung tungkulin mo sa Panginoon, doon lang siya nagiging masama. So binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para maitama natin lahat yon. At makikita natin kapag sabi nga, mas lamang pirmi yung gawa, hindi tayo nahadlangan. Although nabubuhay tayo ayon dito sa sanlibutan, basta hindi nahadlangan yung ating mga tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon, nandoon, ma-assure natin na sabi nga, tayo yung lumalakad ukol sa Espiritu. Kaya last verse kung babanggitin, sabi sa sa Roma 8:1, sabi doon, ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakikristo na nagsisilakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Amen po rin ng Panginoon. Maraming salamat kapatid na nabigtid dyan. Sunod natin. Salamat sa ating kapatid. So magandang gabi po sa bayan nating kapatid na Nemia, sa ating mga kapatid. Dito sa ating aralin na banggit na ng lahat malinaw na po kung ano yung hinasik ng tao, yun yung po yung aanihin niya. Yung nagsulat dito sa aklat ng Galatia ay nagsulat din sa aklat ng Roma. Sabi sa Romans chapter 2 verse 6 hanggang 7 na siya ang magbibigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang mga gawa. Kaya nga sabi sa ating aralin, kung sa laman ka naghasik, sa laman ka mag-aani ng kasiraan. Pero kung sa espiritu ka naghasik, ay buhay na walang hanggan. Kaya dito sa 7 kadugsong, sa mga nagsisikap pagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri, at di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Kaya pala, pag ito ang hinahanap natin, pinagtiyagaan natin yung mga mabubuting gawa, naghahanap ng kaluwalhatian at puri na di pagkasira, ay yung buhay na walang hanggan. Kaya pala pinagdidiinan niya, mas magandang hanapin ng mga mananampalataya ay yung ayon sa Espiritu. Kasi dito yung buhay na walang hanggan na ating pinag-aaralan. Kaya sabi niya rito sa 9, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo magsisipag himagod. Kaya nga yung mabubuting gawa talaga, pag ikaw ay nakaunawa na ng salita ng Diyos, ng salita ng kalooban ng Diyos, doon tayo talaga pinapalakad doon sa mabubuting gawa, ano man yung kakayahan na ating kayang gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Hebrews 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo.
Kaya po sabi niya rito, talagang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Hindi naman ligo daw yung Diyos para limutin yung ating buting gawa. Yung kabayaran nun, ayon sa ating mga gawa, sa ating binasa kanina, makakamta natin yun kung hindi tayo maghihimagod. So magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat kapatid na kahit ay dadako na sa mga alipinayin na natin ang ating kapatid na Jose. Magandang gabi sa bawat sa puro Panginoon. Kaya po sa mga naka-online. Lawak na rin yung ating pag-aaral sa gabing ito. At dadagdag na lang tayo ng konti dito sa ating pinag-aaralan. Yung pag-asik sa laman, ito yung kasiraan, namumunga ng kasiraan. At kung tayo magsilakad dun sa ayon sa espiritu, i-asik natin yung lalakad natin ayon sa espiritu, buhay na walang hanggan. No? Maliwanag po, no? Kaya yung isip natin, no, kaisipan natin hindi na sa ukol sa sanlibutan, kundi sa Panginoon. Ang gandang gabi pala sa sambayan ng ating kapatid na Nemia. Sabi rito sa aklat ng Job sa verse 8, ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at naghahasik ng kabagaban ay gayon din ang inaani, no? Kaya maliwanag po kung ano ang iasik natin, yun ang aani natin. At maraming ano to yung sabi sa aklat ng dito sa aklat ng Kawikaan sa sa 22 ng Kawikaan sa 13 ay 8, siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan. At ang doon na lang sa ano, siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan. Kaya talagang yung kung ano yung inano natin, nilalakad natin, doon tayo hatulan ng Panginoon eh. Sabi doon sa nabasa na to kanina sa Ecclesiastes, no, sa 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos sa katulan, no, yung bawat nagawa ng bawat isa, no, ang Diyos talaga yung nakakita, no, at hubad sa kanya yung sa kanyang paningin hindi tayo matatago, lahat ng mga lihim mahayag, no, wala siguro man. At yung ano yung paggawa ng mabuti, no, huwag kakalimutan, no, yun talaga yung dun sa ating aralin pa rin. Huwag maghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan tayo'y kung hindi tayo maghihimagod, no, aani tayo doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang ano ni Apostol Pablo, no, kasi isa siya sa tinawag ng Panginoon upang ipahayag yung buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, ng salita ng ating Panginoon Kristo na ipinangaral niya, no. Yung nabasa ka ni kapatid niya Lisa sa dito sa aklat ng Korinto sa 4:16, ang ganda yung ano ito eh. Kita yung mga naglingkod sa Panginoon, habang buhay kasing inano nila, tinagday yung ano ito eh. Kung hindi lang inusig yung mga apostol, no, kasi sila nakakaranas ng kamatayan dahil doon sa mga pag-uusig, no. Maraming pinatay doon sa inano sila sa yung mga kamatayan nilang sinapit, mga ano talaga hindi dapat na mangyari. Kasi nung panahon na yon, yung pagkamatay ni Kristo, 'di ba, na nagsiwalat yung mga yung kanyang mga alagad, at inano sa kanila, ibinala na wag mangaral doon sa iniwan ng ating Panginoon Kristo, doon sa aral na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. Pero no, talagang inano pa rin nila yung salita ng Diyos, ipinangaral hanggang sa sila hinuli at binilanggo at pinatay, no. Ganun yung nangyari sa ibang mga apostol.
At yung pag-ano nila nung pagbibigay ng kaligtasan sa bawat sa yung salita nila iniwan sa atin para siyang ating naging halimbawa upang tularan natin, no? Kasi sa ngayon panahon to yung ang ano na atupag ng tao doon talaga sa kayamanan nakasentro doon sa buhay na ano dito sa kasaganaan ng tao. Pero binanggit ni David, di ba, ni Lucas din, ang buhay dito sa libutan hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik niya, kundi sa Diyos talaga, dahil ilalagak mo talaga yung ano sa Diyos, no? Hindi ka makapaglingkod ng dalawang bagay sa isa sa Diyos o sa kayamanan man. Kailangan isang pipili mo sa Diyos. Kasi sabi rito sa aklat ng dito sa aklat ng Juan sa 6:27, nabasa ko rito. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal at buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Diyos ng Ama sa mga bagay ang Diyos, no? Purihin po Panginoon, magandang gabi. Wala nang oras. Salamat kapatid Jose. Sunod natin kapatid na Villar. Magandang gabi sa lahat sa sambahayan ng ating kapatid na Agnes, kapatid na Nemia, sa mga naka-online. Magandang gabi. Napakaganda yung aralin natin sa gabing ito bilang pagpapalaala na naman sa ating mga binatnga ng salita na sinasabi rito yung ating pamumuhay, tungkol ito sa pamumuhay natin. Kasi sa kasalukuyang panahon, marami pa rin yung namumuhay ng ayon sa laman. Pinagsisikapan nilang mahigpit yung kung paano sila magkakamal ng salapi dito sa sanlibutan. Kaya wala silang iniisip kundi yung pagpapayaman. Maging yung mga nangangaral ng mga salita ngayon, ito rin yung kanilang pinagsisikapan na kaya nga may sa mga ngaral, pero ang kasunod doon, sa GCash mo na lang ipadala. May GCash ako. Yan ang nangyayari sa ngayon. Pero tayong mga nakaunawa, nadatya ng salita, nagbabase tayo dun sa salita ng Panginoon. Sabi rito sa ating aralin, sa Galacia, yun daw nag-asik, pakibasa mo na kapatid, doon sa 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin. Okay. Ituloy mo pa kapatid, isa pa. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapot ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kasi meron talagang nandadaya Kasi kung didinggin mo yung salita ng sanlibutan, minsan nakaranas kami niyan. Bakit meron din daw ng mga iglesia roon sa aming katabi, doon sa lapit. Dumadayo pa kami dito sa kalayo-layo ng aming sa sagot ko na lang, doon kami tinalaga. Doon talaga. Kasi sa Deuteronomy, sinasabi rin kung saan itinakda yung yun ang susundin. Kaya sa atin, maliwanag ito. At madala man doon sa Batangas yung handa rin tayo doon. Yung pagsamba natin doon. Itayo man doon yung ating panambahan. Handa rin tayo doon sa mga bagay na yun. Isa pa rito, sabi rito sa sa aklat ng Juan, sa 6:63, pakibasa mo na lang kapatid. Ito po ang pagkakasulat sa 1:6. 663. Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinarita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang Ito maliwanag ito, pananalita na ito ng ating Panginoong Kristo na
ang espiritu ay siyang bumubuhay. Kaya inuutosan tayo na tayo ay lumakad o mamuhay tayo, maghasik tayo ng ayon sa espiritu at hindi doon sa ayon sa laman. Kasi sa laman, wala tayong anumang pakikinabangin. Kasi mawawala ito mabubulok ito. Nasasama sa lupa. Pero yung espiritu natin, yun ang talagang makikinabang kung tayo lalakad ng ayon sa espiritu. At ano ba yung sa espiritu? Sabi sa 50 ng unang Korinto, may sinasabi diyan. 15:52. 15:50. 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya kung yan tayo magmamalagi sa diyan tayo lalakad ng ayon sa laman, ay sinasabi na yung laman hindi po pwedeng magmana yan ng kaharian ng Diyos. Talagang ukol yan sa lupa, yung laman at dugo, hindi ukol dun sa langit, hindi ukol dun sa itaas. Kaya saan tayo lalagay? Doon tayo lumagay sa sa pamamagitan ng anong paraan. Sabi rito, sabi sa 15:58 ng unang Korinto pa rin, yung sumagana tayo doon sa gawa ng Diyos. Doon sa, ano ba yung gawa ng Diyos ngayon sa atin? Yung gawa ng Diyos sa atin, ng Diyos sa atin, doon sa 6:29 ng Juan, binabanggit doon, pakabasa mo kapatid, 6:29 ng, Malugod nga hindi, nito, yung tungkol sa 6:29. 6:29. Hmm. 6:29 ng 1. Hmm. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan niya ang kanyang sinubi. Ayun, sampalatayan yung kanyang sinugo. Paano ba natin sasampalatayanan yan? Binabanggit yan, yung kanyang mga salita. Yun talaga yung ating sasampalatayanan. Yung salita ng ating Panginoon na pawang espiritu at pawang buhay, doon tayo lalagay. Purihin ng Panginoon, magandang gabi. Maraming salamat sa Salamat, purihin ng Diyos. Wala pala si Mother. Ayan. So sa ating pag-aaral, sa isang literal na pangyayari, sabi sa Kawikaan, sa 22:8, siyang nag-aasik ng kasamaan, aani ng kapahamakan. Ayan, mga literal siya na nangyayari kong bagay. Ang isa sa masasabi nating sample dyan, nung panahon ni Reina Esther, nung si Aman na nag-asik ng kasamaan doon kay Mardoqueo, na naghanda ng pagbibitayan ni Mardoqueo nung panahon yun. Naghanda siya talaga ng bibitayan Yung bandang huli naman, ang nangyari siya yung nabitay doon. Ayun, dahil sa kasamaan. Basa na lang po sa Esther chapter 4 tsaka sa chapter 7. Ganun nangyari. Literal na nangyari ganun. Ngayon sa ating pag-aaral, dumidepende sa isang mananampalataya ayon doon sa aral ng isang pananampalataya o sa isang iglesia. Dumidepende kasi yan Sabi nga dito sa ating pag-aaral sa Galatia na itong taga-Galatia, nagsimula sila sa espiritu na Lumalakad na sila sa espiritu Tapos bumalik uli sila doon sa turo ng laman, doon sa kautusan. Kaya namangha si Apostol Pablo na kay bilis nilang lumipat, doon sa aral, doon sa ebanghelyo. Kasi nga kung sa mga turo, makita natin kung halimbawa, ligtas ka kahit anong gawin mo. Yung osas na sinasabi na manampalataya ka, hindi na mawala sa iyong kaligtasan. Yung ganung mga aral, patutungo ka sa alaman Bakit? Kahit nakagawa ka ng kamalian,
gagawin mo pa rin. Kasi nga ligtas ka na, hindi mawawala. Di ba? Ganun ang aral. Kaya nahihirati ito. Kaya dumidepende doon sa mga aral, sa mga salita. No? Kung ganun yung aral, talagang lalakad ka pa rin sa laman. Kasi nga, ligtas ka na kahit anong gawin mo eh. Maraming mga pagpapaliwanag ukol dyan eh. Na parang sinasabi tayo, para lang tayo sa isang barko. May mga makulit tayong mga kasama, mga suwail. Pero isa lang yung destino natin. Ganun. Kaya, paanong magiging banal yung isang tao, yung ganun yung mga aral. Pero sa atin, ipinapakita, no? Yung mga aral na dapat nating tuparin. Katulad dito sa ating pag-aaral, magdalahan kayo ng pasanin sa isang aral. Hindi katulad nung sa isang aral, doon sa babalikan natin, doon sa chapter 5, sabi doon sa 15, ngunit kung kayo rin ay nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsiingat kayo na baka kayo maglipulan sa isa't isa. Ganun naman nangyari. Kasi nga, sabi sa kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero kaputan mo yung kaaway mo. Ganun na mangyayari. Kung lagi silang sunod, kasi bumabalik uli sila sa kautusan. Kaya binabagit niya, kasi kapag ikaw ay nagpatuli, sasabihin na kitang-kita ng tao na gumanap ka ng kautusan. Di ba? Ganun ang pagmamalaki nila. Kaya dumidepende sa mga aral yan. Depende kung sa mga aral. Ngayon kung doon tayo makikinig at gagawin yon, wala siyang kasaktalan. Kaya nga sabi rito, hindi ka aaring ganap sa kautusan. Kaya bakit kayo muli nagbabalik doon sa turong walang kabuluhan? Kaya naging, sabi nga, mangmang na taga-Galacia, sinasabing ganun. Kaya nga binabanggit, no, magkakaroon ka ng kasakdalan sa pamamagitan ng katotohanan, yung salita ng Panginoon. Dapat totoo siya. No, kaya depende sa pagpapaliwanag yan eh. Ayon sa mga halimbawa, kung ikaw ba naman kada pagpapahayag mo may 30,000 ka, totoo yung layunin, pagpapahayag ng salita ng Panginoon kasi may bayad na. Ganun po yung nangyayari ngayon. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, kapatid na Dindo. Sunod natin, kapatid. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya at sa sambayang ito. Magandang gabi. Magandang gabi mga kapatid. At sa mga kapatid natin na nakatungay sa online, magandang gabi. Lalong-lalo na sa Velasco family. Nandyan ata sila lahat. At narinig naman nila yung pagbabahagi ni kapatid na Ben. Sa ating pag-aaral, alam naman natin na itong si Apostol Pablo, siya yung maraming pinakasulat tungkol doon sa laman at ayon sa Espiritu. Ngayon kung bakit niya muli itong tinatalakay, dahil nga sa kadahilanan sabi niya, na yung binanggit ni kapatid Dindo at isa pa dahil sa sakit ng laman. No, kaya niya ipinaliwanag sa mga kapatid na taga-Galacia yung pagkakaiba ng pag-aasik ayon sa laman at yung pagkakaiba ng pag-aasik ayon sa Espiritu. At makikita natin, sabi niya rito kung itataas lang natin yung ating pag-aaral, sabi rito sa chapter 5 verse 25. Sabi niya, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay nangagsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Yung mga lumalakad daw ayon sa Espiritu, ito daw yun ang bubuhay ayon sa Espiritu. At alam naman natin, gaya na nababanggit kayo ng mga ibang kapatid, yung pag-asik sa laman, pag-asik sa ayon sa Espiritu, ito yung ginagawa natin. Isang bahagi ito, yung pagsisikap na ginagawa natin. Yung pagka may ambagan, dapat ambagan. Mga yan ayon sa paggawa ng Espiritu yun eh. Iba rin yung ginagawa ng ayon sa laman, kasi ayon sa laman, may nangagbibigayan din dyan eh. Ang pagkakaiba lang, karamihan siya nangagbibigay, mabigat sa kanilang loob. Nakitang tao. Sa atin, hindi ganon. Isa pang talata na may binabanggit, sabi rito sa chapter 8 ng Roma. Uling talata na lang dahil may, wala ng oras eh. Sabi rito, 13. Sabi rito,
Sapagkat kung mga bubuhay kayo ng ayon sa laman ay mga mamatay kayo. Dadapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga bubuhay kayo. Kaya nga ayun yung mga bagay na pinagsisikapan ng bawat sa atin. Magandang gabi mga kapatid, purihin ang Panginoon. Magandang sa lahat at purihin ng Panginoon. Pagpapayan ko ng ating kapatid niya, kapatid na Bengbeng. Siyempre sa lahat ng naka-online natin, magandang gabi sa inyo sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa mga gawaan ganito para sa bawat isa natin sa inyo. Siguro po, bago po siguro magalit ng konti siguro, nais ko lang pong ipaabot na sa Biyernes po, meron po tayong lagi ng service doon sa doon po sa bahay ng ating kapatid na Nobi. Sapagkat ito po ay kahilingan ng kapatid na Nobi, kahilingan niya, at kahilingan din ng mga anak na tayo po ay magkaroon ng programa doon sa darating na Biyernes, paggayag ng salita ng Panginoon. At siguro, sa paglibing naman ng Sabado, alauna ng hapon, wala na yun. Ipanalangin na lang daw. Yun ang kahilingan nila. So, yun po yung kasi hindi kami nakapag-meeting kanina, kaya ngayon ko lang po binanggit eh. Kung sa linggo pa kami mag-meeting, maalanganin. Kaya sabi ko, ano na lang natin, kami sa mga haligi, kung anong oras natin umpisahan yung gawain doon. At hindi naman natin inuobliga yung malalayo. Yung siyempre anim natin, yung medyo may kakayanan, yung mga malapit lang siguro. Yung malayo, naiintindihan natin yan. At hindi natin kayo hinahanapan ng mga bagay na gano'n. At dahil sa kalagayan ng sitwasyon na tayo pimalayo sa isa. Ngayon sa pag-aaral po natin siguro, nais ko na pong dagdagan, na nakita natin na ang Diyos talaga, hindi po talaga nagbibiro. At ang Diyos hindi rin nandadaya ng katotohanan. Kapag sinabi niya salita, katotohanan yan, yan ay gagawin niya. Ngayon, sa pag-aaral natin, sinasabi na yung huwag tayong maging sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuting gawa na dapat nating alamin? Sinasabi nga sa 7:12 ng Roma, yung kautusan daw ay matuwid, di ba? At yung utos ay banal. At ano pa? Mabuti. Yan. Kaya yung kautusan, kapag ginawa natin, nakakatiyak tayo na gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng Panginoon at maging sa harapan ng tao. Kasi may mabuti kasi na hindi mabuti sa Diyos, kagaya na binanggit kanina. Ano yung halimbawa nun? Yun nangyari kay Abel at kay Cain. Di ba? Yung paghahandog. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Cain, kung mabuti ang iyong ginawa, di ba? Bakit ka, di ba? Ngayon, mabuti na ba kung siya paningin lang ng tao, titingnan mo mabuti. Kasi nga, naghandog pareho Ano yung inihandog? Maganda naman yung mga gugulayin. Maganda rin yung hinandog niya, mga matatabang gulayin. Kaya lang nga, yun yung sinasabi natin na hindi doon ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, tiyakin natin na yung ginagawa natin ay ayon doon sa utos ng ating Panginoon. Kasi napakarami po ngayon, halo yung gawa. Hinalo pa rin yung mga nasa lumang tipan. Marami lang, ayaw na natin magbanggit ng mga bagay na ganyan. Pero ang katotohanan talaga yan, walang ibang kautusan tayo susundin sa panahon ito, kundi ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun talagang dapat natin sundin. Kasi yun talaga yung mabuti. Ngayon, sa ipa, sa paggawa kasi natin ng mabuti, mayroon natupuri, di ba? O unang napupuri ang Panginoon. Siya ang unang-unang napupuri dyan. Kaya nga, sabi doon sa 2:12 ng unang Pedro, na purihin nila ang Diyos. Kapag nakita yung mabuting gawa ninyo, pupurihin nila yung ating Diyos dahil doon sa mabubuting gawa na ginagawa natin sa araw ng kapagdalaw. Kaya tayo, alam na natin maghihimagod lang tayo sa paggawa ng mabuti. Alam niyo kung ano, kapag wala kang pag-ibig. Tandaan natin yan. Kasi sabi nga 16:40 ng 1 Corinthians, gawin niyo ang lahat ng mga bagay na may pag-ibig. Pero kapag may pag-ibig ka, hindi ka maghihimagod. Tandaan natin yan. Kasi yung pagtulong, isang bagay na masaya sa Kristiyano. Yan, kaya nga gusto ng Diyos yung magbigay ka ng may kasiyahan. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Pero kung sasabihin natin na naghihimagod tayo sa paggawa ng mabuti,
hindi yun. Kulang pa yung pag-ibig, kapatid. Hindi masasabi natin. Ngayon, ano yung sinasabi natin isang bagay na mabuti pa? Sa ngayon, sa panahong ito, na mayroon tayong kapatid na alam natin, naratay, pinagpahinga ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 7:4 ng Ecclesiastes, di ba? Ang puso ng ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan. Naroon yan. Kasi ito yung mabuting bagay na magagawa natin. Kasi sa nakikita ko doon sa Lamayan, mga kapatid, wala talagang gaanong lumalami doon. Kaya nga ipinaubaya sa kapisanan, sa atin, yung paggawa doon. Kaya nga ang magagawa lang natin na mabuti, yung awitan natin sila. Alimin natin sila ng mga awitin na nalalaman natin. Yun na lang po ang mga ano natin. Siguro po, magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon. Magandang po sa inyo. isang isang magandang ano ba yan? Isang magandang gabi po sa bawat isa, Panginoon Diyos. At muli tayo ay pinagtipon muli ng Panginoon para tayo ay magbigay ng karangalan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa lahat ng bagay na gawa ng Diyos. No? At ito yung lagi nating dapat ginagawa sa bawat araw ng buhay natin. Ang magpasalamat sa Diyos. Ano man yung dumating sa buhay natin, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. No? Katulad ng ating pinag-aaralan, bukas na yung unawa natin dito, mga kapatid. Bukas na rin yung puso natin sa ating pinag-aaralan. Kasi ito ay makailang beses na nating pinagsasalu-saluan. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, ito ay matunghayan na sa ating pagkatao. Hindi lamang sa mga gantong gawain, kundi sa araw-araw ng ating buhay. No? Kasi ang pagiging Kristiyano ay Kristiyano sa bawat araw ng buhay. No? Kasi marami kasing, ito kasing paghahasik. Meron kasing harvest time eh. Merong naghihintay na mag-harvest pero wala namang tinatanim. Ang pinaka maraming taong ganyan. Marami ring Kristiyanong ganyan. Na naghihintay siya na meron siyang i-harvest. Pero wala naman siyang tinatanim, no? Gano'n. Ngayong ating pag-aaral, una sa lahat, magandang gabi sa ating mga bisita. Kay Bina, gano'n din sa ating pong mga kapatid online. Maraming salamat sa pakikiisa nyo sa kapisanan at pakinggan nyo yung aral ng Panginoon. At kung mayroon kayong tanong, magtanong po kayo at hayaan yung ang sumagot kayo mismo. Ganyan din yung mga kapatid dito. Ang maganda kasi sabi ko nga bukas yung puso natin at unawa. Hayaan yung tayo ang sumagot doon sa ating mga katanungan. Maging ako man tatanong na at ako rin ang sumasagot. Doon sa tanong na yan. Kasi alam nyo, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Hindi siya madadaya. Ayun ang sabi niya. Bakit? Kasi sa 139 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Sa 139:1, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako, nakikilala ako, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. Iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa sa salita sa aking dila
Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Paano madadaya yun? Diba? Kaya sabi niya, hindi siya nagbibiro. Kung ano yung nilakad natin, no? Yung mindset natin dito sa mundo, kung ano yun, yun yung ating tatanggapin sa Diyos pagdating ng panahon. Yun yung ating maratanggap sa Kanya. Kasi sa paghahasik, sabi sa atin dito, ang naghahasik ay ay aanihin niya. Ngayon, ano yung mayroong paghahasik na ukol sa laman na nahahasik mo rin ukol sa espiritu? Meron yan. Ang naghahasik na sinatukoy dito na sa laman mag-aani ng kasaraan, yung paghahasik na ukol sa laman. Anong tinutukoy doon? Yung mga pita ng laman. Kung yun ang ginagawa mo, yun ang inaasik mo, yun yung binubuhay mo sa iyong sarili, aanihin mo yun na may kasiraan. Sabi rito, kasi malinaw naman nga malinaw naman yung sinasabi. Sa paghahasik kasi, piniliwanag sa aklat ng Marcos dito sa 4:26. Ganito yung pagkakasabi. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong nangasik ng binhi sa lupa at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili, nagbubunga ang lupa, unay-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Dadapat pagkahinog na, ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Kaya nga may harvest time talaga Uhay muna, gano'n, tapos sinong tatanggap kapag nag-ani? Sinasabi ron sa aklat ng Santiago 5:7. Diba? Ayun ang pagkakasabi rito Kapag ginog na at nandun na yung mag-harvest na, magtiis nga kayo, 5:7, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Tinan niyo yung pagtitiis yung tinutukoy Narinig ko kanina sa pagpapayo ni Ate Lisa ating kapatid na Lisa. Ang sabi rito, yung pagtitiis na to, dugtungan natin yon. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yung pagtitiis pala, bilang ikaw ay naghahasik na ukol sa Diyos, naghahasik ka na ukol sa Panginoon, yung pagtitiis mo noon hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo tatapos. Magpapatuloy yung pagtitiis mo sa paghasik na ukol sa Panginoon hanggang pagparito ng Panginoon. Hanggat hindi dumarating ang ating Panginoon, patuloy kang magtitiis sa paghasik ng ukol sa Espiritu. Ngayon, ang sabi rito, narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Sino ang sino ang tatanggap? Sino ang maasa? Yung magsasaka. Ibig sabihin, yung nagtanim. Yung nagtanim. Hindi yung mag-harvest na walang tanim. No? Yung nagtanim, siya yung aasa ng mahalagang bunga. Tira pa ako. Matusipong ko na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at muli sa uli. Sabing ganun. Kaya kailangan mo talagang paghahasik na ito, sa paglilingkod na ito na sinasabi sa atin, pag naghasik ka ng ukol sa Espiritu, mayroon kang, sabi rito, ay mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Sabing gano'n. Kasi merong buhay na darating Meron ding kaparusahan na darating. May parusa. Yun yung tatanggapin kasi ng tao pagdating ng araw. May buhay na darating. Kaya nga, ayun yung payo dun sa mga mayayaman Pinayuhan siya ni Apostol Pablo, di ba, sa Timoteo? Biligyan din ni, ni, saan ba yun? Sa 6? Dito, sa 19 ng unang Timoteo.
Sabi rito, na sila'y magsigawa ng mabuti. Doon muna sa 18. Na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Doon tinutulak ni Apostol Pablo yung, kasi address to sa mayaman mayayaman. Ngayon, hindi niya sinasabi na tanggalin mo yung kayamanan mo. Hindi niya sinasabi yun. Ang sinasabi niya sa kanya, huwag kayong umasa dun sa kayamanan mo. Huwag kayong aasa dyan. Tinutulak niya, eto merong isa na kayamanan. Sabi niya rito, na sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yun yung sinasabi niya. Gumawa ka ng mabuti kung mayaman ka. Gumawa ka. Maging maibigin ka sa pamamahagi. Sabi niya gano'n. Tapos itinulak niya dito na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kita nyo? Yung pagpapaliwanag na Apostol Pablo sa kanila. Dahil yung tinatanggap nilang kayamanan, doon sa pagkakataong yon, yung sinusulatan niyang mayayaman, hindi yan yung tunay na buhay. Buhay mo yan dito. Kaya sabi ng Apostol Pablo. Pero ang sabi niyang gano'n, magtipong ka pa sa iyong sarili, sabing gano'n, ng mabuting kinasasaligan sa panahong darating. Meron kasing panahong darating Yung darating na buhay. Yung sinasabi rito na manangang ka sa buhay sa tunay na buhay. Ang sabing gano'n, yun yung darating. Doon tayo naghahasik. Doon sa tunay na buhay na yun. Yung sinasabi sa atin, pinapaalala sa atin, meron tunay na buhay. Doon tayo itinuturo ng banal na kasulatan. Sabing gano'n. Ang kabanalan ay mapapakinabangan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ibig sabihin, may buhay talagang darating. So, ang sabi ron, yung kabanalan, mapapakinabangan mo yun. Kaya tinuturuan ka ngayon. Yung paglakad dun sa kabanalan na yun, dahil pakinabang yun sa buhay na nandito. Siyempre, kung mabuti ka dito, di ba? Sino ang gagawa ba sa'yo ng gobyerno ba? Mapagbubuhatan ka kung mabuti ka naman dito, wala ka namang nilalabag. Di ba? Hindi naman. Kaya mapapakinabangan mo yun sa buhay dito. At sa buhay na darating. Yun yung tinuturo. Kaya nga, yun yung pinahahasik. Sabi niya, ang naghahasik sa espiritu ay may buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay na yun yung buhay na nais nating mapuntahan na kasama ang ating Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, inaasahan sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo bilang Kristiyano na kasama ang Diyos. Kasi maraming Kristiyano na kasama yung Diyos Kailangan, kapag Kristiyano ka, tinawag ng Kristiyano, mamumuhay ka kasama mo yung Diyos. Ngayon sabi ko kanina, merong nag-aasik sa laman, na nag-aasik ka rin sa Espiritu. Ano yun? Yung batas na ibinigay noon sa Israel, sa 19:9 ng Levitico, ganito yung pagkakasabi. Sa 19:9 ng Levitico, ganito po yung pagkakasabi. Sa 19:9, ganito po ang pagpapahayag ng kasulatan. At pagkagapas kayo ng mga uhay sa iyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid. Ni huwag ninyong pamulutan ang iyong lupang ginapasan. Ang ibig sabihin ito, huwag mo nang dadamputin. Yung mga paggapas mo, kapag may nahuhulog, huwag mo dadamputin. Kasi ang sabi rito, huwag mo ninyong pamulutan. Baka isipin ito is pulutan. Huwag mo nyo nang pamulutan ang inyong lupang ginagapasan. Huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan. Ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pabayaan ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito nag-aani ka, sa laman, pero nakakapaghasik ka rin ukol sa Diyos. Bakit? Kasi yung yung pag-aani mo, hindi mo siya inuubos. Bakit? Kasi may pupuntang dukha doon para sila naman ang kumuha ng bagay na yun. Di ba? Paghahasik sa laman yun, na nakakatulong ka sa dukha. Pag nakakatulong ka sa dukha, nakapagbibigay ka.
ng paghahasik sa Diyos. Ibig sabihin, parang espiritu rin yun para sa Diyos. Ano pa? Yung ginawa ng ating mga apostol sa 2 Korinto, dito po sa 9, Gis. Ganito yung pagkakasabi. O sa 9 muna. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga duka, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang nagbibigay ng binhi, siya naghahasik, at ng tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik, ay magdaragdag na mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng bagay na ukol sa lahat ng kagandaang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Kita niyo yun? Yung ginawa nila na pag-aambagan, no, naging kasapatan yun doon sa mga kapatid na dukha. Naging kasapatan yun para sa kanila. Nag-ambagan sila para doon sa mga kapatid na dukha. Ngayon, sabing ganun, umapaw doon yung pasasalamat sa Diyos. Kasi kapag nagagawa mo yun, ang pasasalamat mo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi hindi mo naman gagawin yun kung hindi, di ba? Kung hindi mo sa pagkakilala sa Diyos. Sabi ko nga, di ba? Ang tao syempre, puro kanya yan. Puro kanya yan. Akin, akin. Ang iyo, akin pa rin. Ganyan nyo. Pero dahil nga natuto ka sa Diyos, ganun yung iyong nagiging kaisipan. O, di ba? Nakatulong ka, dumamay ka sa mga duka, paghahasik yun na ukol sa Diyos. Yun po yung sinasabi na nasa laman ka, nag-aasik ka sa laman, pero nakakapaghasik ka rin ng ukol sa Espiritu. Kaya nga sabi sa aklat ng Epeso, di ba? Sa 4:28, ito yung pangangaral ni Apostol Pablo sa Epeso. Ang magnanakaw, wag nang magnakaw pa. Sabi ngayon ha, bagkus magpagal, naigawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Okay, tama? Pag-asikin Yung dating magnanakaw, huwag ka na magnakaw pa. Dapat alam to ng mga mapang-umit Kung alam sana nila to ang turo Kung alam nila ang turo to, walang magnanakaw No? Huwag ka nang magnakaw pa. Ang sabing ganun. Bagkus, magpagal ka. Ibig sabihin, gumawa ka. Tapos yung gagawin mo pa, sabi rito, na igawa ang kanyang kamay sa mabuting bagay. Gagawin mo sa paghahanap buhay na tama. Sabing ganon, matuwid. Upang makinabang ng biyaya ang mga, sabi rito, upang maibigay sa nangangailangan. Kita mo, hindi pa para sa sarili mo, number 1. Ang layunin pa, may maibigay ka. Kaya ka nga nagnanakaw Di ba? Para sa iyo yun Para wag kang mahirapan Tapos tinuturuan nyo ni Apostol Pablo na magpagal ka. Wag ka nang magnakaw pa, magpagal ka. Tapos ang pagbibigyan mo pa, hindi pa yung sarili mo, para mayroon kang maitulong sa nangangailangan. Kita mo yon? Yun po yung pagtuturo ng ukol sa Espiritu na sinasabi po sa ating pong pag-aaral. Kaya nga po si Apostol Pablo, nung makatanggap sa mga Pilipos ng ganyang uri ng pagdamay, pang material, ganito yung sinabi niya sa 4:19 ng Pilipos. Kasi nakatanggap siya sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya rito sa 17 muna, hindi ako naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Bagamat siya nakatanggap, pero sabi niya, hindi to yung yung talagang priority na nais ko, sabi niya. Kung hindi, ang sabi niya, ang hinahanap ko yung dumadaming bunga na nasa inyo. Ano, pang spiritual yun, ibig niya sabihin. Ayun yung gusto niyang makita. Pero gayon pa man, sabi niya sa 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa ikaluluwalhati kay Kristo Jesus. Tinanggap niya rin yun. Kasi mabuting gawain Yung tululungan siya, tinanggap niya rin yun. Pagamat sabi niya, hindi yun yung sa akin, kundi gusto ko yung spiritual na lumalago ukol sa inyo. Pero ganun pa man, ay bibiyayaan kayo ng Diyos dahil sa ginawa sa Kanya.
Ayun yung paghahasik, pagdamay, pagmamalasakit. Ayun yung sinasabi na gawang mabuti. Kasi yung tao, mga kapatid, ang nature ng tao, talaga doon sa mabuti. Yun talaga yun. Pumasok lang yung kasalanan sa tao sa mundo. Nung pumasok lang yung kasalanan sa mundo, yung tao humanap na ng kata. Pero yung nature ng tao, mabuti. Kaya nga ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, mabuti Kasama yung tao doon sa mabuti. Pumasok lang yung kasalanan sa mundo, kaya yung tao nakahanap na ng mas mga kata ng kasamaan, kata ng kasakiman. Pumasok yun doon, pero hindi yun yung talagang natural sa tao. Parang yung isda ba? Lumalangoy yung isda. Hindi dahil para maging isda ka. Kaya ka lumalangoy para maging isda ka. Hindi. Yun talaga yung design para sa kanya. Sa isda. Doon ka talaga Yung design mo para doon ka talaga Ganon din yung tao. Pero nung tayo sumampalataya na sa Diyos, yung mga nakakilala sa Diyos, kumilala sa Diyos, ano nangyari? Nung kumilala na yung tao sa Diyos, ibig sabihin ng mga kapatid, kusa nang nakikita yung kabutihan sa isang Kristiyano. Kusa nang nakikita yun dahil anak ka ng Diyos. Purihin ng Diyos, sige. Ang oras natin.